Hi everyone, we are Group 3 and for today's presentation, we'll show you how to apply the Kent Instructional Design Model in a training program. Our topic is time management, skill for college student para matulungan ang mga estudyante na maging mas productive at organized. Tara, isa-isay natin kung paano ginagamit ang Kent model sa pagbuo ng effective training. Una, kailangan nating alamin kung ano yung problema. Marami kami napapansin na college student na nahihirapang natin yung kanilang oras. Based sa mini-survey namin, 8 of 10 students admitted na madalas silang mag-run o maliit magpasa ng requirements. Most of them kasi sa mga first year college, mga nag-a-adjust pa sila sa college life nila, lalo na kakasabak lang nila sa graduating, and yung mga iba ay hirap na hirap talaga mag-time management. Kaya importante, maunawaan natin kung sino ang mga learners para magawa natin ang training na talaga sa akin. Sa analyze and learning context naman po, dito naman nilalang natin kung ano kailangan matutunan ng mga learners, kagaya na lang ng pag-set ng priorities, paggawa ng to-do list, at pag-track ng mga progress. Since komplikado po karamihan sa mga students, suggest ko po na gumamit tayo ng apps like Google Calendar or Notion para po mas relatable. Okay yan. Sa ganyang paraan, mas magiging maganda ang kanilang training. So now, we start designing the training. Meron tayong tatlong modules dito, understanding time management, using planning tools, and application. Pwede rin tayong gumamit ng PowerPoint slides, printed planners, at online tools para mas maging interactive. Pwede rin natin gawin yung activity like time-based reflection kung saan malalaman natin or matitrace natin kung ano ba yung mga napapaloob sa isang araw din ng oras. So, bala na nalagay tayo ng short quiz after each module para ma-check natin kung sa intindihan talaga. Ang goal natin dito ay dapat mas maging engaging ang practical training. So, after the training, nagpa-feedback kami and most of the students said that mas organized na sila and less stressed. Pero may suggestions silang mas maganda kung may demo videos next time. So, kaya naman i-adjust natin siya by adding short video samples at clear visual. Continuous dapat ang goal natin dito. Yan ang isa sa strength ng PEP. So, nakatulong yung KEP model kasi flexible siya. Pwede kang mag-adjust anytime. Depende sa learners. So, it reminded us that effective training doesn't end after implementation. So, it is always about improvement. So that's how we apply the instructional designing model in PEP.